Dominant Protector. Credit to the author. 6,141-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil sa kanyang talento, hindi naging mahirap para sa kanya na matutunan ang apoy. Pagkatapos ni Terence, nag-isip-isip lang siya sandali at mabilis itong binuo. Ang isang henyo ay isang henyo. Kung hindi niya ito maintindihan, ibig sabihin ay wala siyang direksyon. Sa kaunting gabay, makikita niya ang liwanag. Hindi naman gaanong kailangan ng apoy mula sa espiritu ang pagluluto ng recipe na ito, sapat na ito basta't mabuo ito. Mas tumaas ang kumpiyansa ni Ramlee, maaaring hindi niya kayang umabot sa Mystic Level 3 gamit ang sarili niyang lakas, pero sa tulong ni Terence, ang tsansa niyang magtagumpay ay hindi bababa sa 50%. Kapag nabuo na ang tableta, malaking tulong ito kay Ramlee sa alchemy. Kapag lumakas ang kanyang lakas, magiging madali para sa kanya na pinuhin ang Mystic Level 3rd grade ng mag-isa. May oras pa. Pag-aaralan ko ang recipe ng tableta at ang paggamit ng apoy ng tableta para sa kamalayan. Tuwang-tuwa si Ramlee. Alam niyang hindi ito ang magandang panahon para magsimulang gumawa ng mga tableta, kaya iminungkahi niyang pag-aralan muli ang recipe ng tableta para pakalmayan ang kanyang kalooban. Natural lang, walang naging problema si Terence doon at hinayaan si Ramlee na magsaliksik. Siya at si Gusha ay naghanap sa paligid. Kung ikukumpara sa dating palapag, mas maliit ang espasyo rito. Kung lilito ang 5 blade light sa espasyong ito, malilimitahan ang ghost speed wings at lightning escape ni Terence. Masyadong maliit ang lugar na maaaring galawin. Sa kabilang banda, sina Dogen at Bradley ay napal-ayos na sa hagdan. Ilang beses na nilang sinubukan, ngunit hindi sila makatayo ng matatag sa ika-8 baitang. Nang tingnan ng matataas na 18 baitang, halos mawalan na ng pag-asa ang dalawa. Pangalawang lolo, babalik na lang ba tayo ng ganito? May mga mahahalagang kayamanan sa mga guho. Kahit hindi natin makuha, hindi natin hahayaang makuha iyon ni Terence. Sabi ni Bradley habang nagngangalit ang mga ngipin. Kung hindi lang dahil sa kawalan niya ng lakas, aatakihin na sana niya si Terence gamit ang blade light. Kung sakaling nailigtas ni Terence ang kanilang buhay o hindi, hindi na iyon mahalaga. Bradley, sandali, huwag kang mag-alala. Pag-iisipan ko. Itinaas ni Dogen ang kanyang kamay at marahang ikinumpas ito ng 2 beses. Pagkatapos, nagpabalik-balik siya sa pagbaba ng hagdan habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Maya-maya, nagliwanag ang mga mata ni Dogen na parang may naisip siya. Pumalakpak siya at sinabing, ayan na. Hindi ko maintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito dati. Siguro ginagamit ang mga ito sa lugar na ito. Pangalawang lolo, ano ang naalala mo? Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Hindi na makapaghintay si Bradley. Matagal na roon sina Terence at ang iba pa. Kung hindi sila susunod, sino ang nakakaalam kung mahahanap nila sila? Naaalala mo ba na May 18 may ikling oras ayon sa talaan? Parang hindi maipaliwanag. Ngumiti si Dogen ng may pagmamalaki. Ang 18 maiikling formula ay katumbas ng 18 hakbang. Kahit hindi pa niya ito nasusubukan, hindi bababa sa 70% siyang sigurado na hindi ito mali. 18 maiikling formula. Bahagyang natigilan si Bradley. Agad niyang hinanap ang kanyang memorya. Sa kanilang antas, ang kanilang memorya ay napakalakas, at ang pagkakaroon ng memoryang potigrapya ay ang pinakasimpleng kakayahan lamang. Kaya, mabilis niyang naalala ang sinabi ni Dogen, 1 sa kanan, 3, 2 sa kaliwa, 4, 3 sa kaliwa, 3. Tama iyan. Kung hindi ako mali, may 1 punto sa mga baitang na ito na walang anumang puwersang panlalaban. At ang puntong ito ay ang maiikling oras ayon na nabanggit sa mga talaan. May katuturan iyan. Kung gayon, paano natin matutukoy ang posisyon ng 1 sa kanan, 3 sa kanan, 2 sa kaliwa, 4 sa kaliwa, at iba pa? Paliwanag ng paliwanag ang mga mata ni Bradley. Pakiramdam niya ay malamang na totoo ang konklusyong ito. Sa kasong ito, mas madaling umakyat. Hindi mahalaga. Kahit subukan natin isa-isa, masusubok pa rin natin ito. Tumawa ng malakas si Dogen, puno ng enerhiya.
Gayunpaman, ang hanggal na pamamaraang ito ay malinaw na hindi masisiyahan si Bradley na nagmamadaling makahabol kay Terence. Pangalawang lolo, napansin mo ba? Sa madaling salita, ang bawat hakbang ay nahahati sa 10 bahagi, 5 sa kaliwa at 5 sa kanan. Ang isa sa kanan ay ang ikatlong bahagi sa kanan ng unang hakbang, at ang dalawa sa kaliwa ay ang ikaapat na bahagi sa kaliwa ng ikalawang hakbang. Nag-isip sandali si Bradley bago sumili ang isang ngiti sa kanyang mukha. Matalino si Bradley, kung hindi ay hindi niya planong harapin si Terence sa pinakahilagang isla. Kung ikukumpara sa mungkahi ni Dogen na subukan ito ng paunti-unti, mas praktikal ang ideya niya. May katuturan iyan. Bradley, ang talino mo talaga, subukan natin agad. Mabigat na tumango si Dogen at tumingin kay Bradley nang may mga matang puno ng paghanga. Napakadaling matukoy ang isa sa kanan at 3 sa kanan. Matapos hatiin ang mga baitang sa gitna, muling nahati ang kanang bahagi sa 3 punto. Humakbang pasulong si Dogen, at gaya ng inaasahan, hindi niya naramdaman ang kahit kaunting puwersa ng pagtanggi. Tagumpay. Ganito talaga. Tumawa ng malakas si Dogen. Walang kahit anong puwersa ng pagtanggi. Hindi ba't posible na umakyat sa 18 baitang sa isang kisap mata? Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki nang maisip niya si Terence at ang iba pa na nagsusumikap ng husto. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na ang mga baitang na ito ay espesyal na ginamit ng Panginoon ng monumento bilang isang pagsubok. Gamit ang ganitong uri ng oportunistang pamamaraan at umaasa sa sarili nilang lakas para umakyat, paano sila magkakaroon ng parehong treto? Pangalawang lolo, subukan mo agad ang posisyon ng ikalawang baitang. Hanggat makumpirma natin ang ikalawang baitang, hindi tayo maaaring magkamali sa iba pa. Hindi sumunod si Bradley dahil ang mga baitang ay nahahati sa 10 bahagi, at ang bawat bahagi ay sapat lamang para sa isang tao na tatayuan. Kung lalayo pa siya, kailangan niyang pumunta sa kabilang bahagi. Walang problema. Mahinahong tumalon si Dogen at humakbang patungo sa 2 sa kaliwa at sa 4 na kanyang natukoy. Gayunpaman, may bahagyang paglihis sa hangin at hindi niya lubos na makatayo sa itinakdang posisyon. Isang puwersang salungat na mas malakas pa kaysa sa ikalawang yugto ang lumitaw mula sa kawalan. Bagamat hindi ito sapat upang itulak palayo si Dogen, ikinagulat pa rin niya ito. Tila hindi siya maaaring magkamali sa bawat hakbang kung hindi ay darami at sesabog ang exception mula sa mga naunang hakbang sa dulo. Hindi mahalaga para sa mga unang ilang hakbang, ngunit kung mangyari ang ganitong pagkakamali sa huling 12 hakbang, nagduda si Dogen kung makakaligtas pa siya. Matapos labanan ang puwersang salungat, dahan-daang inilipat ni Dogen ang kanyang posisyon, hinahanap ang punto kung saan walang puwersang salungat. Gayunpaman, kahit gaano pa siya gumalaw ng paunti-unti, hindi niya mahanap ang punto kung saan naiwan ang pangalawa at ang pang-4. Pangalawang lolo, naiintindihan ko na ngayon. Ang unang maling hakbang ay magdudulot ng pagkawala ng ligtas na lugar. Kaya hindi mo ito mahahanap. Nakita ni Bradley si Dogen na gumagalaw sa ikalawang baitang at alam niyang nabigo ang kanyang pagtatangka. Sinadya niyang maglakad sa maling daan sa unang palapag at pagkatapos ay bumalik sa 3 posisyon sa kanan. Agad niyang naintindihan ang nangyayari, kaya tinawagan niya pabalik si Dogen. Hanggat mali ang landas na tinahak niya, hindi na kailangang magpatuloy. 6,142. Nang marinig ni Dogen ang kanyang mga sinabi, bigla siyang natauhan. Bumalik siya sa lupa na may mapait na ngiti at sinabing, naging pabaya ako. Subukan natin ulit. Pangalawang lolo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Mas mabuting mahanap na ang pagkakamali ngayon kaysa malas sa huli, hindi ba? May pagkakataon pa tayong magsimulang muli sa simula, pero kapag narating na natin ang tuktok ng hagdan, maaaring wala na tayong pagkakataon. Bihira para kay Bradley na ipakita ang kanyang kagandahang loob, hindi lamang dahil si Dogen ang kanyang pangalawang lolo, kundi dahil din sa iniisip niya ang sarili niyang buhay. Matapos silang magpalitan ng mga iniisip, handa na silang sumubok muli. Sa pagkakataong ito, si Bradley ang magsasagawa ng plano. Gayunpaman, nang makatapak siya sa unang 3 baitang sa kanan, agad na naging pangit ang kanyang mukha. Bradley, anong problema? Nagulat si Dogen. Tiningnan niya ang posisyon kung saan lumapag si Bradley. Pareho lang ito ng kinatatayuan niya kanina.
Hindi dapat nagkaroon ng anumang problema. Umiling si Bradley at umatras. Mayroon ding puwersang tumatanggi sa lugar na ito. Maaari kayang ang oras ayon ay magagamit lamang ng isang beses. Hindi mo na ito magagamit muli pagkatapos magkamali. Hindi madaling makahanap ng paraan para makalampas. Kung mayroon lamang isang pagkakataon, kamumuhian ni Bradley si Jingdong ng husto. Sinabi niya na magiging bukas palad siya ngayon dahil maaari pa rin siyang sumubok. Mas maraming karanasan at aral ang natutunan niya, mas ligtas ang daan para makadaan. Gayunpaman, kung mayroon lamang siyang isang pagkakataon, sino ang magmamalasakit sa karanasan at mga aral? Hindi ba't mas makabubuting dumaan na lang ng maingat? Bakit ko naman gagawin? Susubukan ko. Ayaw maniwala ni Dogen. Muli, humakbang siya sa unang 3 posisyon sa kanan. Mayroon ngang puwersang nagtataboy na ibang-iba sa unang pagkakataon. Bakit ganito? Walang dahilan para dyan. Medyo natigilan si Dogen. Alam niyang kung isang beses siyang magkamali ng hakbang, wala nang silbi ang magpatuloy sa paglalakad. Kaya naman, makakabalik lamang siya sa kanyang dating pwesto nang may pagtataka sa kanyang mukha. Siguro may limitasyon sa oras. Kung mabaygo ako, kailangan kong maghintay ng ilang sandali bago ako sumubok muli. Matagal na nag-isip si Bradley at sa wakas ay nakaisip ng dahilan para aliwin ang sarili. Oo. Iyon nga siguro. Maghintay tayo at subukan ulit. Paulit-ulit na tumango si Dogen. Ito na lang ang maaasahan niyang dahilan ngayon. Kaya naman, pagkaraan ng maikling panahon, silang dalawa ay aakyat, isa sa kanan, at 3 sa kanan upang subukan. Hindi sila nang ahas na subukan ang iba pang mga posisyon, sa takot na patuloy silang magkamali at mag-aksaya ng mas maraming oras. Pagkalipas ng mahigit 2 oras, nang maapakan ito ni Bradley sa 11 beses, sa kanya tuluyang naramdaman ang pagkawala ng nakapandiding puwersa. Sa sandaling ito, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Kahit 2 oras pa lang ang nakalipas, ang paghihirap sa kanyang puso ay parang ilang dekada na ang lumipas. Pangalawang lolo, tapos na. Hindi nang ahas na gumalaw si Bradley. Bahagya niyang inikot ang kanyang ulo at sinenyasan si Dogen. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dogen. Kung ang paglalakbay na ito patungo sa mga labi ay matatapos dahil sa kanya, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Mabuti na lang at hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon. 2 oras lang ang lumipas, at kaya nilang magpaliban. Tianqing, mag-ingat ka. Kapag nagkamali ka ulit, baka mas matagalan pa. Hindi natin kayang sumugal. Kapag lumayo ng husto ang grupo ni Terence, baka hindi na natin makuha ang sopas, babala ni Dogen. Kung walang limitasyon sa oras, hindi mahalaga kung susubukan pa niya ng ilang beses. Gayunpaman, 1 beses na lang niya kayang magtagumpay ngayon. Naiintindihan ko. Tumango si Bradley at huminga ng malalim. Pagkatapos ay humakbang siya sa 2 baitang ng may seryosong ekspresyon. Walang mga hindi inaasahang paglihis sa pagkakataong ito. Matatag na nanindigan si Bradley sa itinakdang posisyon. Mabuti na lang at tama ang kanyang hula sa paghahati ng posisyon. Hanggat patuloy siyang mag-iingat sa paglalakad, malalampasan niya ang 18 baitang. Pangalawang lolo, maaari ka nang umakyat ngayon. Sundan mo ang posisyon ko at huwag kang gagawa ng anumang maling hakbang. Medyo kumalma si Bradley at lumingon para yayain si Dogen na sumunod. Tumango ng tame time si Dogen at maingat na tumayo sa unang baitang. Pagkatapos ay tiningnan ni Bradley ang 3 baitang at maingat na tinukoy ang landing point para sa susunod na baitang. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang naglahong puwersang nakapandidiring iyon. Bagamat hindi siya nito itinulak pababa ng hagdan, halos mabaliw siya. Dahil nangangahulugan ito na nabigo na naman siya. Bakit? Hindi man lang ako gumalaw, bakit ito nabigo? Hindi. Sigaw ni Bradley nang labag sa loob, ngunit wala itong silbi. Ang pagkabigo ay isang pagkabigo. Kung gusto niyang magpatuloy, maaari na lamang siyang maghintay na lumipas ang oras. Sa pagkakataong ito, muling nadagdagan ang oras ng paghihintay. Masubukan lamang niya ito pagkatapos ng 4 na oras. Matapos ibuod ang kanyang karanasan, naniwala si Bradley na hindi siya maaaring magtagal ng matagal sa ligtas na punto ng bawat hakbang.
Sa pinakamatagal, kailangan niyang lumipat sa susunod na hakbang pagkatapos ng halos isang hininga. Muling narinig ang ungol ni Bradley. Tila kung gusto nilang dalawa na maayos na malampasan ang ika-18 baitang, kailangan nilang patuloy na magbuod ng maraming karanasan. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap, at sa wakas ay lubos na naunawaan ni Ramley ang recipe ng tableta. Sa katunayan, maaari niya sanang simulan ang pagpino ng tableta sa unang araw pa lang, ngunit dahil binigyan siya ng Panginoon ng monumento ng 3 araw, hindi niya kailangang sayangin ito. Lumalabas na hindi nasayang ang 3 araw na ito. Hindi lang niya naunawaan ang bawat hakbang at detalye ng recipe ng tableta, kundi mas bumuti rin ng husto ang kanyang pag-unawa at pagkontrol sa apoy ng tableta ng kalayan. Kung hindi lang dahil sa hindi sapat na lakas ni Ramley para makagawa ng isang Mystic 3rd level pill, baka natapos niya ang pagsusulit na ito nang wala ang tulong ni Terence. Terence, maghanda ka na para magsimula. Inilagay ni Ramley ang mga inihandang halamang gamot sa tabi ng Pogen at nilinis ito bago kinausap si Terence. Pero nang maalala ang nakakahiyang pangyayari kay Terence noong nakaraan, medyo nakaramdam siya ng kakaiba. Sa pagkakataong ito, nandito na si Gusha. Ano ang dapat niyang gawin kung mangyari ulit iyon? Umubo si Terence ng walang emosyon, inaalala rin ang pangyayari. Tiwala siyang kaya niya itong kontrolin, ngunit mahirap ipaliwanag sa sarili kung may mangyaring mali. Nagtutulungan kami ni Gusha, Ram at ako para pinuhin ang elixir. Hindi kami maaaring istorbohin. Protektahan niyo po kami at huwag niyo kaming hayaang may mang-istorbo, sabi ni Terence, nagkunwaring. Bukod sa kanilang dalawa, si Gusha na lang ang nandito. Tungkol naman sa 2 ugok mula sa pamilyang Zing, malamang ay hindi na sila babalik pagkatapos ng 3 araw. Kumurap si Gusha ng 2 beses at naisip sa sarili, parang hindi tama ang mga salitang ito. Sinasabi mo ba sa akin na bantayan ko ang sarili ko at huwag istorbohin ang boss at ang iba pa? Ganoon ba kahirap? Boss, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Pangako ko na walang mang-iistorbo sa inyo ng hipag. Mariing tumango si Gusha at tinapik ang kanyang dibdib ng may buong pagkaseryoso. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Ramley. Naisip niya, nagtitimpla lang kami ng mga gamot, wala naman kaming ibang ginagawa. Anong ibig mong sabihin sa garantiya na walang mang-iistorbo sa iyo at hipag? Hindi namamalayan ni Ramley na hindi niya tinanggihan ang titulong hipag ni Gusha. Sa halip, lihim siyang masaya. 6,143. Sige, kung ganoon ay iiwan ko na ito sa iyo. Ngumisi si Terence. Bakit ba laging hindi maaasahan si Gusha? Hindi ba't mas lalo ka pang hindi maaasahan? Dahil doon, kinuha ni Terence ang Invisibility Formation Disc at inactivate ito para itago siya, si Ramley, at ang kaldero sa loob. Sa ganitong paraan, kahit may mangyari, hindi ito mabubunyag. Si boss nga talaga. Nakapaghanda na siya ng concealment array disc. Ang ganitong klaseng magandang bagay ay talagang kailangan kapag pauwi na. Napadilat si Gusha sa paghanga. Pakiramdam niya ay tamang desisyon ang sumunod sa kanyang boss. Maaari siyang matuto ng mga bagong bagay anumang oras. Tungkol sa kanyang mga natututunan, naramdaman ni Gusha na masyadong nakakabagot ang manatili rito ng mag-isa, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan na natutunan niya kay Terence. Noong nasa Common World pa siya, naiinggit siya sa galaw na ito, iniisip na ito ang pinakamagandang pagpipilian para sa pakikipaglaban, pero pakiramdam niya ay hindi kasing saya ng pakikipaglaban sa mga clone gaya ng pakikipaglaban sa sarili niya, kaya hindi niya ito pinaghirapan pang matutunan. Nang gamitin ulit ito ni Terence ay saka lang biglang nagkaroon ng ideya si Gusha, ang galaw na ito ay talagang ginawa para sa kanya. Laban yon. Paano kung wala siyang kalaban? Makakahanap siya ng kalaban para sa sarili niya. Matapos baguhin ang anyo ng 10 Gusha, ngumiti ito ng nakakaloko. Sumunod din ang 10 clones at tumawa ng nakakaloko. Sa hinaharap kung gusto niyang lumaban, magagawa niya ito anumang oras at kahit saan. Pakipaliwanag naman po. Ubo ni Gusha ng isang beses at nagkunwaring ikinuyom ang mga kamay patungo sa 10 clone, na para bang isang eksperto. Ikinuyom din ng 10 avatar ang kanilang mga kamay at sabay-sabay na sinabi, pakipaliwanag po sana ako. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagbago ang eksena.
Sumigaw ang 11 gusya at sumugod. Kung may nakakita sa eksena ngayon lang, tiyak na iisipin nilang isa itong labanan ng isa laban sa 10. Pero, hindi pala. Isa itong magulong labanan na walang patakaran. Ilang sandali lang ang nakalipas, 2 laban sa 1. Nang sumunod na segundo, 2 nagtutulungang manlalaro ang naghahabulan. Ang inatake kanina ay tumalikod at nakipaglaban sa kalaban. Tanging si Gusyo lang ang makakagawa ng kakaibang laban kapag siya ay naiinip. Mabuti na lang at nahaharangan ng invisibility formation ang mga ingay mula sa labas, kung hindi ay tatakbo palabas si Terence at sasampalin ang lalaking ito hanggang sa mamatay. Hindi ba't sinabi mong huwag akong istorbohin? Kailangan pa ba nilang give ng buong lugar para maituring na maingay at nakakagambala? Sinimulan na ni Terence ang paggamit ng ulan ng tagsibol upang tulungan si Ramlee sa invisibility formation. Mayroon siyang 3 araw para gumawa ng mga tableta, at hindi mahalaga kung mabaigo siya sa unang pagkakataon, mayroon pa ring pangalawang pagkakataon, ngunit mahirap sabihin kung makakagawa si Ramlee ng pangalawang batch ng Mystic 3rd level pills sa loob ng 3 araw. Kahit na may suporta ng chi ni Terence, hindi ganoon kadaling makabawi mula sa pagkapagod ng isip. Isa pa, ang apoy ng pagpipino ng Spirit Sense ay hindi ang pangunahing paraan, ngunit ang pagkonsumo ng Spirit Sense ay hindi maiiwasan. Ang pinakamagandang resulta, syempre, ay ang magtagumpay sa unang pagsubok upang maiwasan ang anumang aksidente. Papasok na sila sa tunay na labi, at hindi nais ni na Terence at Ramlee na mabaigo sa huling sandali. Tahimik at tahimik sa loob, unti-unting nililinis ang mga table tasks. Sa labas, nagsasaya si Gusyo ng mag-isa. Sa oras na ito, sina Dogen at Bradley, ang 2 malas na lalaki, ay sa wakas ay nakapasa sa ika-18 hakbang at nakarating sa antas ni Terence. Pagpasok pa lang nila, may isang patong ng itim na liwanag na sandaling kumislap sa kanilang mga katawan. Sila man o si Gusyo, hindi nila natuklasan ang pagkakaroon ng patong na ito ng itim na liwanag. Hoy, kayong 2 basurahan nga ang pumunta rito. Talagang pinag-iba ninyo ang tingin sa inyo ng magaling na amo na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Gusyo at humagalpak siya ng tawa. Kahit na interesante para sa kanya ang makipaglaban sa kanyang clone, pareho pa rin ang nakagawian. Pagkatapos maglaro ng matagal, naiinip na siya. Ngayong bigla niyang nakita ang 2 tao mula sa pamilyang Zing, hindi ba't ibig sabihin noon ay mayroon na siyang mga bagong kalaban? Kung isa pa itong eksperto sa yugto ng paghahati ng bundok, hindi sila magiging interesado sa pakikipaglaban sa mga cultivator na mas mahina kaysa sa kanila. Gayunpaman, naiiba si Gusyo. Hindi niya pinipili ang kanyang mga kalaban. Hanggat kaya niyang lumaban, hindi mahalaga kung sila ay nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon o yugto ng paghahati ng dagat. Natarante sina Dogen at Gusyo nang makita nilang nakikipaglaban si Gusyo sa kanyang mga clone. Pakiramdam nila ay may mali. Wala rito sina Terence at Ramlee. Umalis na ba sila? Iniwan ba niya si Gusyo para lang harapin silang 2? Kung nandito lang si Ramlee, baka nag-aalala pa rin si Terence sa mukha nito. Malinaw na masamang hakbang ang pag-iwan kay Gusyo. Nasaan si Terence? Maingat na tanong ni Dogen. Gusto niya sanang itanong kung nasaan si Ramlee, pero natatakot siyang magtanong ng direkta kay Terence. Handa nang tumakas si Bradley. Kung alam lang niya na wala sina Terence at Ramlee rito, at si Gusyo na lang ang natitira, ang baliw na ito, hindi sana siya aakyat kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Hinahanap mo ang amo ko. Hindi siya malaya ngayon. Kung gusto mong makita ang amo ko, kailangan mo muna akong kalabanan. Napatawa si Gusyo habang ikinakaway ang kanyang kamay at pinapaalis ang mga clone. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang 2 lalaki mula sa pamilyang Zing gamit ang kanyang daliri. Hindi kami ang katapat mo. Inaamin namin ang pagkatalo. Si Dogen ay isang lalaking walang pakialam. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas, kaya hindi naman katanggap-tanggap na aminin ang pagkatalo. Bakit kayo umamin ng pagkatalo? Wala ba kayong lakas ng loob? Tinitigan sila ni Gusyo nang may pagkadismaya. Kailangan ng kalaban ang isang kakalaban. Kung wala man lang balak lumaban ang kalaban, hindi iyon laban kundi isang punching bag.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bradley. Medyo naintindihan niya ang ugali ni Gusha. Agad siyang nangutya, hindi kami kasing lakas mo. Kung aaminin naming natalo kami, ibig sabihin ay mayroon kaming gulugod. Kung gusto mo kaming patayin, halika at patayin mo kami. Hindi kami lalaban. Tanging hanggang lang ang lalaban. Basta't lalapit si Gusha, mas mahalagang makatakas sila para mailigtas ang kanilang buhay. Paano kung pigilan ko ang lakas ko sa parehong antas ninyo? Hindi sumuko si Gusha. Wala naman siyang magagawa. Maganda sana kung makakalaban niya sila at matatalo sila ng sabay. Halika at patayin mo kami, hindi kami lalaban kahit patayin mo pa kami. Ang mukha ni Bradley ay puno ng matuwid na galit, mapagbigay at malungkot. Sigurado talaga siyang hindi aatakehin ni Gusha ang mga taong hindi lalaban, maliban sa utos ni Terence. Matalino naman talaga ang lalaki paminsan-minsan, pero parang nakilala na niya ang natural niyang kaaway noong nakilala niya si Terence, lagi na lang siyang napupuno ng alikabok sa mukha, kaya nagmumukha siyang tanga. Nakakabagot. Manatili kayong dalawa dyan at huwag kayong gagalaw. Kapag naglakas loob kayong lumapit, hindi magiging magalang ang Panginoong ito at direkta kayong papatayin. Sinaman sila ng tingin ni Gusha at pinagbantaan. Pagkatapos ay tumalikod siya at hindi pinansin silang dalawa. Walang ibang nagawa si Gusha kundi ang patuloy na makipaglaban sa sarili. Gumawa siya ng 10 clone pa at nagsimulang mag-away ng magulong paraan. Dahil naroon ang dalawang lalaki mula sa pamilyang Zing, nag-iwan pa siya ng isang clone para bantayan sila. Kung maglalakas loob silang gumalaw, wala nang masasabi pa. 6,144. Nagkatinginan sina Dogen at Bradley. Sandali nilang hindi alam ang gagawin. Hindi sila nang ahas na pumunta roon, ngunit ayaw nilang bumalik. Maaari lamang silang maghintay at makakita. Lumipas ang isa pang araw, at ang parehong mahinang ugong ay nagmula sa antas na ito, na nagpapakita ng isang pabilog na pinto ng liwanag. Itinago ni Terence ang Invisibility Formation Disc at ipinakita ang kanyang sarili kay Ramlee. Ang Mystic Level 3 Elixir ay matagumpay na nagawa sa ilalim ng kooperasyon ng dalawa. Bagamat katamtaman lamang ang kalidad nito, ito ay itinuturing na isang pagdaan sa kaldero. Gayunpaman, ang pagkabigo ay magpapahintulot sa pagkuha ng kaldero, ngunit ang tagumpay ay magpapahintulot sa pagkawala ng kaldero, kasama na ang mahiwagang tableta sa ikatlong antas. Marahil ito ang kabayaran para makapasa sa pagsusulit upang makapasok sa susunod na pwesto. Walang pakialam si Terence, pero medyo nang hinayang lang si Ramlee. Gustong-gusto niya talaga ang koaling iyon, pero wala pa ang mga iyon sa mga guho. Makakahanap siya ng mas magagandang kayamanan kapag pumasok siya. Boss, kayo na ng hipag ang nagbukas ng daanan. Tumakbo si Gusha palapit at tinapik ang dibdib niya. Boss, hindi ko hinayaan na may mang-istorbo sa inyo ng hipag, di ba? Gusto sanang manggulo ng dalawang palihim na yon, pero pinigilan ko sila. Ayoko sa kanila, kaya pwede ko ba silang bugbugin? Hindi napigilan ni Dogen at Bradley ang pag-ikot ng kanilang mga mata. Ano ba ang pinagsasabi ng B** star na ito? Simula nang dumating sila, pinagbawalan na silang dalawa na gumalaw, kaya bakit sila palihim na gumagawa ng gulo? Tumingin si Terence sa dalawa mula sa gilid at bahagyang ngumiti. Huwag mo silang alalahanin, kailangan lang nating alagaan ang ating mga sarili. Sagot ni Gusha, ngunit medyo nadismaya siya. Totoo ngang hindi siya nakikipag-away sa mga taong hindi lumalaban, pero kung papayag ang kanyang amo na bugbugin niya ang mga tao, magagawa pa rin niya iyon. Sa kasamaang palad, ayaw ni Terence na gawin ni Gusha ang anumang gusto niya, kaya kinailangan niyang pigilan ang sarili. Hindi na mapigilan, ito ang napagkasunduan nila bago sila makarating sa Sky-class Island. Tara na. Ang pintong ito ng liwanag ang dapat na daanan patungo sa mga tunay na labi. Nagkatinginan sina Terence at Ramlee at ngumiti, at magkasabay na naglakad ang dalawa patungo sa pintong may liwanag. Matapos ang muling pagtutulungan sa paggawa ng mga gamot, ang relasyon nilang dalawa ay naging mas maayos at matalik. Sa pagkakataong ito, hindi na nangyari ang nakakahiyang insidente noong nakaraan, kaya maituturing itong medyo maayos.
Dahil dito, naging napakaganda ng pakiramdam ni Ramlee. Sinaman ni Gusha ng tingin sina Dojen at ang iba pa matapos makapasok sina Terence at Terence sa pinto bago sumunod sa kanila. Tara! Sundan natin sila. Hinintay ni Bradley na umalis si Gusha at agad na tinawag si Dojen. Hanggat nandoon si Terence, hindi sila papatayin ni Terence. Kung ganoon, syempre kailangan nilang sumunod. Kahit hindi nila makuha ang karne, kailangan pa rin nilang kumuha ng sopas, o hindi rin makakakuha ng karne si Terence. Hindi nagaksaya ng oras si Dojen at agad na sumugod patungo sa pinto ng ilaw kasama si Bradley. Gayunpaman, habang papalapit sila, isang patong ng itim na liwanag ang lumabas mula sa kanilang mga katawan. Agad silang nahiwalay mula sa pinto ng ilaw ng isang di nakikitang puwersa. Kahit gaano pa nila kahigpitan ang kanilang pagsisikap, hindi sila makalapit. Anong nangyayari? Bakit ganito? Medyo natigilan si Dojen. Saan nanggagaling ang itim na liwanag sa katawan niya at ni Bradley? Bakit hindi naranasan ni Terence at ng iba pa ang parehong bagay? Hindi kwalipikado ang mga katulong na pumasok sa pangunahing pasukan. Kung gusto ninyong sumunod sa inyong amo, pumasok kayo sa pintuan sa gilid. Umalangaw-ngaw sa espasyo ang isang mekanikal na boses, marahil ay isang kagamitang naiwan ng amo ng monumento. Halos mabaliw si Bradley sa galit. Ikaw ang walang kwentang utusan. Ako ang henyo ng East Province. Paano ako magiging utusan? Ang utusan ng walang kwentang si Terence. Kita mo ang malaki mong ulo. Mayroon ngang maliit na parihabang pinto ng ilaw sa tabi ng pinto ng ilaw, ngunit kalahati lamang ito ng taas ng isang tao, at ang lapad nito ay sapat lamang para makadaan ang isang tao. Kung nais pumasok mula rito, kailangan niyang yumuko at magpanatili ng magalang na posture. Bata lamang ang maaaring lumakad dito ng normal. Nang makita ang maliwanag na pintong ito, gusto ni Bradley na samuka ng dugo. Sa kabilang banda, mas kalmado si Dojen. Hinailan niya ang braso ni Bradley at sinabing, Bradley, tara na. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga bagay na iyan. Alam namin kung ano ang nangyayari sa aming mga puso. Papatayin ko ang walang hiyang yan. Gagawin ko. Nagngingit-ngit si Bradley at nanumpa. Pinigilan niya ang hiya at galit sa kanyang puso habang naghahanda siyang dumaan sa maliit na tarangkahan na may ilaw. Naunawaan niya na may kinalaman ito sa ika-18 hakbang, silang tatlo ay umasa sa kani-kanilang kakayahan para makarating dito, at silang dalawa lang ang nakarating dito nang hindi sinasadya. Kaya naman, hinatulan ng may-ari ng mga guho na sina Terence at ang iba pa ang may karapatang pumasok sa mga guho, at sina Bradley at ang isa pang lalaki ay maaari lamang pumasok bilang kanilang mga tagapaglingkod o tagasunod. Hindi na kailangang magtanong pa dahil pagkatapos makapasok sa mga guho, magkakaiba na ang mga benepisyo. Ang dahilan kung bakit sila hinati sa mga antas dito ay para sa ibang paraan ng pagtrato kapag papasok sa mga guho. Pero kahit na ganoon, nilunok na lang nina Bradley at Dojen ang kanilang galit at nauna. Ano man ang mangyari, hindi nila maaaring hayaang maging ganito kamayabang si Terence. Matapos silang dalawa ay yumuko at dumaan sa maliit na pinto ng ilaw, napagtanto nila na nakatayo si Gusha sa harap ng maliit na pinto ng ilaw at nakatingin sa kanila ng may interes. Sa una, ang lalaking ito ay naging mausisa tungkol sa maliit na pinto ng ilaw sa gilid at hindi maintindihan kung para saan ito. Hindi niya inaasahan na makikita ang dalawang tao mula sa pamilyang Zing na lalabas mula sa loob. Yi, bakit ba ang masunurin yung dalawa? Alam niyo naman kung paano yumuko kapag nakita niyo ako. Hindi naman masama, hindi rin masama. Gagantimpalaan ko kayo ng ilang benepisyo mamaya, natatawang sabi ni Gusha at itinuro silang dalawa na may mapang asar na tono. Hiyang-hiya na ang dalawang lalaki mula sa pamilyang Zing. Pagkatapos sabihin iyon ni Gusha, mas lalong namula ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, kahit magsanib puwersa pa sila, hindi nila kayang harapin si Gusha ng mag-isa. Maaari na lamang silang magpanggap na hindi nila siya narinig at lumingon sa gilid. Sa kabilang panig ay si Ramlee. Tiningnan niya silang dalawa ng may kakaibang ekspresyon at nagkataong nagtama ang kanilang mga mata. Ang batang ito at ang dalawang tao mula sa pamilyang Zing ay lalong nakaramdam ng hiya.
Pagkatapos nito, ang kapal ng kanilang balat ay tiyak na lalago ng mabilis, at marahil ay mararating nila ang maalamat na estado ng pagiging hindi tinatablan. Sa ngayon, wala namang nagmamalasakit sa kanila, kaya sino ang may pakialam kung sila ay mahihiya o magagalit. Pagkarating nilang 5, nawala ang 2 maliwanag na pinto, isa malaki at isa maliit. Mula sa nakapalibot na kapaligiran ng matatayog na sinaunang puno, halata na wala na sila sa labirinto ng hamog sa dagat. Terence, dapat ito ang kagubatan ng Laughing sa rehiyon ng dagat Janduran, tama ba? Nakapasok na ba tayo sa mga tunay na labi? Hindi na malaya ni Ramlee na lalo siyang umaasa kay Terence. Dati, iniisip niya ang mga tanong na ito at hindi na niya itinatanong, ngunit ngayon, natural na lang ito at hindi nakakaiba ang pakiramdam. Dapat ay nakarating na tayo sa kagubatan ng Laughing, pero hindi natin alam kung nasa loob na tayo ng mga labi. Kahanga-hanga rin ang hanay ng sinaunang alchemist na daw, kaya malamang na nasa hanay tayo na itinayo niya. Kaya huwag kayong masyadong lumayo sa akin at maging mapagbantay sa lahat ng oras. Sabi ni Terence habang kinukuha ang 2 direct ional jade plate, naghahandang gamitin ang kanyang spirit sense para tingnan kung may anumang reaksyon. 6,145. Hindi niya inaasahan na gagalaw ang 2 platong jade bago pa man siya makagawa ng kahit ano. Pagkatanggal niya sa mga ito, automatiko silang nagsama-sama, naging isang maliit na bagay na hugis flat itong lumilipad, at lumipad sa malayo kasabay ng isang malakas na suntok. Hindi pinigilan ni Terence ang paglipad ng jade plate, dapat may dahilan kung bakit ito nangyari. Hindi gagawa ang may-ari ng isang bagay ng walang dahilan, kaya hinayaan na lang niya ang kalikasan na gumawa ng paraan. Sa isang iglap, ang kagubatan sa di kalayuan ay nagliwanag ng hindi mabilang na berdeng ilaw. Pinalawak ni Terence ang kanyang spirit sense at malinaw na nakita ang isang gusaling parang palasyo na unti-unting umuusbong sa kagubatan. Lahat ay puno ng isang napaka-ilusyonaryong pakiramdam. Kailangan ba talagang maging ganito kaganda ang mga guho ng isang alchemist? Nakangiting bulong ni Terence bago tinawag si Gusha para sumama sa kanya. Sa huli, ang Jade Compass pa rin ang nagsilbing susi sa tunay na mga guho. Kung hindi sila papasok sa pinto ng ilaw, nahulaan ni Terence na kahit mayroon silang 2 Jade Compass, hindi nila mabubuksan ang mga guho. Hindi dapat maging kalokohan ang mga talaang natagpuan ni Dogen sa puntong ito. Ang Panginoon ng monumento ay lubos na makapangyarihan. Sa panahong ito, mahirap makahanap ng isang taong makakasira sa kanyang hanay. Kung hindi siya nagkakamali, ang kagubatang ito ay natatakpan ng hanay, kaya kahit hindi maliit ang paggalaw ng mga guho, wala sanay kahit kaunting abnormalidad na magaganap sa labas ng hanay. Sinadyang nagplano ang sinaunang alchemist na ito ng napakaraming bagay. Natatakot ako na hindi ito para mag-iwan ng relikya para tuklasin at hanapin ang mga kayamanan ng mga susunod na henerasyon, kundi para iwan ang kanyang mana. Kung hindi, hindi na kailangang ayusin ang napakaraming bagay. May ngiti sa mukha si Ramlee. Maganda ang impresyon niya sa sinaunang alchemist na ngayon lang niya nakilala. Tutal, pareho naman sila ng landas na tinahak. Nadama ni Ramlee na maaari rin siyang magtayo ng ganitong lugar sa hinaharap at maipasa ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Sa paglipas ng panahon, maraming bagay ang magiging mas mahusay ng mas mahusay, ngunit marami rin namang mga bagay na unti-unting mawawala. Halimbawa, ang apoy ng tableta ng kamalayan ay nawala na sa Sky-class Island, ngunit naniniwala si Terence na dapat ay mayroong mana sa lugar na ito. Tutal, kumpleto naman ang lahat noong sinaunang panahon. Mukhang humanga ka, gusto mo bang maging disipulo ng sinaunang alchemist na ito? Gusto mo bang hingin muna ang opinyon ng iyong Panginoon? Biro ni Terence. May mga taong sumusunod sa kanila, kaya hindi niya tatawaging Little Sister si Ramlee, lalo na ang Panginoon. Hindi mahalaga kung tatanggapin ko ang mana. Kahit kilalanin ko pa ang bagong amo na ito, sa kadakilaan ng amo, hindi siya magiging mapagkalkula sa akin. Ngumiti si Ramlee, hindi isinapuso ang mga salita ni Terence. Nakita ni Bradley silang dalawa na nag-uusap at nagtatawanan ng masinsinan, at lalo siyang nabalisa.
Umaasa na lamang siya na may ilang malalakas na gwardya o mapanganib na mga bitag sa mga labi na maaaring pumatay sa walang hiyang ito. Habang nag-uusap sila, nakarating na ang grupo sa harap ng inihayag na palasyo. Dapat sana'y biglaan ang paglitaw ng gusaling iyon sa kagubatan, ngunit ngayon ay tila napakaayos na nito. Bukas na ang pinto ng palasyo bago pa man dumating si Terence at ang iba pa. Una niyang pinalawak ang kanyang pandama sa espiritu at nakita ang isang parisukat sa likod ng pinto. Sapat ang laki nito para sa libu-libong tao na magtanghal. Sa halip na sabihin na ito ay mga labi ng isang alchemist, naramdaman niya na mas katulad ito ng mansyon ng isang sinaunang maharlikang pamilya. Mukhang hindi naman mapanganib. Malaki lang talaga ang lugar na ito at hindi kayang libutin sa loob ng 1 o 2 araw, casual na sabi ni Terence kay Ram. Hindi na naghintay ng mga tagubilin si Gusha at nauna na lang sa paggalugad sa daan. Boss, hindi naman masama ang parisukat na ito. Talagang angkop ito para sa pakikipaglaban. Magagamit natin ito ng husto. Ha. Hindi mapigilan ni Gusha ang pag-iisip tungkol sa pakikipaglaban. Nang lumingon siya, medyo hindi maganda ang tingin niya nang makita niya ang 2 tao mula sa pamilyang Zing. Agad na nakaramdam ng lamig sa likod sina Dogen at ang isa pang lalaki. Mabilis nilang inilipat ang kanilang mga tingin sa ibang lugar para maiwasan ang pagkaladkad sa away ni Gusha. Sa totoo lang, ang sinaunang alchemist na ito ay hindi nagtakda ng anumang nakamamatay na pagsubok mula pa sa simula. Maging ito man ay ang unggoy na may gininto ang buhok, ang 5 blade lights, o ang 18 baitang, maaaring magmukha silang mapanganib sa unang tingin ngunit sa katotohanan, alam nila ang kanilang mga limitasyon. Kaya naman, sa palagay ko ay walang anumang mapanganib na mangyayari sa lugar na ito. Ngumiti si Terence at inalala ang karanasan habang nasa daan. Wala siyang naramdamang anumang balak pumatay mula sa Panginoon. Ang mga pagsubok ay parang pagsasanay, kung talagang may intensyong pumatay, hindi inisip ni Terence na makakatakas siya ng walang pinsala kung haharapin niya ng todo ang unggoy na may gininto ang buhok o ang 5 blade lights. Si Bradley, na nakasunod sa kanila, ay napanganga sa paghamak. Iyon ay dahil hindi kanila pinansin mula pa noong una. Hindi pa nga tayo nakakapasok sa totoong labi, at nasa panganib na tayo. Ngayong nakapasok na tayo sa mga labi, tiyak na darami ang panganib. Hindi ako makapaniwala na magiging ganito kaswert. Nakalimutan niya na kung makakaramdam man si Terence ng panganib na nagbabanta sa buhay, mas magiging mapanganib ito para sa kanilang dalawa, ang pinakamahina sa kanila. Mas mabilis silang mamamatay kung hindi nila hinahangad ang pinakamabuti. Habang nag-uusap sila, nakapasok na silang lahat sa plaza. Kusang sumara ang tarangkahan ng palasyo sa likuran nila kasabay ng malakas na kalabog. Hindi napigilan ng 2 lalaki mula sa pamilyang Zing na naglalakad sa likuran ang mapatalon sa gulat. Para na silang mga ibong nagulat sa tunog pa lang ng pana. Natatakot sila na baka may panganib na direktang mapatay sa kanila. Parang hindi maganda ang atmosfera. Napakamot si Terence sa kanyang ulo. Wala namang kakaiba sa kanyang pandama sa espiritu, pero medyo hindi pa rin siya komportable. Walang laman ang plaza at walang kahit anong palamuti. Mas tamang tawagin itong training field kaysa sa plaza. Mukhang hindi pa tapos ang pagsusulit. Ngumiti si Ramlee, hindi man lang siya nakaramdam ng kaba. Dahil nasa tabi niya si Terence, panatag ang loob niya. Bukod dito, ang nakaraang pagsusuri ay tama rin. Ang pagsubok na itinakda ng Panginoon ng monumento ay halos para hasain ang kanyang sarili. Ang tunay na nakamamatay na panganib ay halos wala, kaya hindi na kailangang masyadong mag-alala tungkol sa anumang pagsubok. Napuno ng maitim na ulap ang kalangitan, at unti-unting dumdilim ang paligid. Isang malamig na hangin ang nagsimulang umihip sa plaza. Walang naramdaman sina Terence at ang iba pa, ngunit nang inig sina Bradley at Dogen. Pangalawang lolo, anong nangyayari? Bulong ni Bradley sa sarili habang nakatingala sa langit. Sa simula, nasa kagubatan sila ng Laughing at maraming matotiyog na puno sa lahat ng dako. Hindi nila dapat makita ang langit. Gayunpaman, nang pumasok sila sa mga guho ng palasyo, natuklasan nilang wala ni isang puno sa lugar na ito. Ang langit ay napakakulay asul din.
Gayunpaman, sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Huwag kang mag-alala. Base sa mga pinagdaanan natin, kahit may mangyari, hahanapin muna natin si Terence at ang iba pa. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos, walang mangyayari. Pag-alo ni Dogen sa kanya sa mahinang boses. Sa katunayan, inaalo rin niya ang sarili. 6,146. Dahil sa lakas nila, kung hindi lang silang tatlo ang target nila, may 79% na posibilidad na maging kalaban sila. Sa totoo lang, nagsisimula na silang magsisi na sumama. Siyempre, ang panghihinayang na ito ay limitado lamang sa mga oras na sila ay nasa panganib. Kadalasan, iniisip nila kung paano makukuha ang mga benepisyo mula kay Terence, at kung hindi nila magagawa, hindi nila hahayaang makuha ni Terence ang mga benepisyo. Kalmadong tumingin si Terence sa paligid, hindi masyadong iniisip ang tungkol dito. Hindi siya na-alerto sa espasyo ng Jade, kaya kahit na mapanganib ito, hindi niya kailangang mag-alala. Balewala lang ang ganoong antas ng panganib. Magpatuloy ka sa paglalakad, huwag kang mag-alala. Wala talagang pakialam si Terence sa hangin, ang kanyang espiritu at kamalayan ay sapat na lakas para hamakin ang lahat ng masasamang bagay, at mayroon din siyang pinong apoy at kidlat, na lalong nagpakatatag sa kanyang sarili. Isa pa, ang mga kaayusan ng amo ay palaging disente, at naniniwala si Terence na ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay hindi katulad ng inaakala. Bradley, sundan natin sila. Hindi tayo pwedeng mag-isa. Nakita ni Dogen ang grupo ni Terence na may 3 miyembro na naglalakad papalapit ng walang pag-aalinlangan at mabilis na sumunod kasama si Bradley. Kung masyado silang malapit, maaaring mahuli sila sa labanan, ngunit kung masyadong malayo sila at mag-isa lang ang target, hindi ba mas mabilis silang mamamatay? Kaya pagkatapos timbangin ang dalawa, nagpasya si Dogen na sundan si Terence. Nakakadalawang hakbang pa lang siya nang biglang umikot ang gilid ng kanyang mga mata. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mata ang isang malinaw na mandirigma na may espadang gumagapang pataas mula sa lupa sa tabi niya. Kumislap ang mga berdeng apoy sa kanyang mga mata. Tahimik niyang hinugot ang espada sa kanyang baywang at itinutok ito sa baywang ni Dogen ng buong lakas. Hindi maganda. Sigaw ni Dogen. Mabilis siyang umatras at pinilipit ang kanyang baywang, iniwasan ang talim ng halos kasinlaki ng buhok. Dahil sa pagkagulat, nabigla rin si Bradley. Mabilis siyang nag-pose bilang depensa. Kahit hindi niya mailigtas si Dogen, kailangan niya munang protektahan ang sarili niyang kaligtasan. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, halos mapasigaw si Bradley nang bigla niyang mapagtanto na mahigit 100 mandirigma ang tahimik na lumitaw sa paligid niya. Karamihan sa kanila ay armado ng mga espada, ngunit ang ilan sa kanila ay armado ng mga sibat, pana, at iba pang mga armas. Pangalawang lolo, ano ito? Pinagpawisan ng malamig si Bradley. Hindi siya naglakas loob na mag-atubili. Sinamantala ang katotohanang hindi pa nabubuo ang Cobb, mabilis siyang pumili ng medyo bakanteng posisyon para makatakas. Sa kasamaang palad, pagkagalaw niya, 100 mandirigma ang biglang lumitaw sa medyo bakanteng posisyon. Hindi lamang nila napunan ang puwang, kundi bumuo rin sila ng isang siksik na pormasayon, kaya napakahirap nitong makalusot. Sandaling naramdaman nilang dalawa na parang nasa isang larangan ng digmaan sila, at nanganganib silang mapire-piraso anumang oras. Walang nagawa si Bradley kundi ang mabilis na lumapit kay Dogen at ipagtanggol ito ng nakatalikod. Maaari man lang nitong mabawasan ang halos lahat ng pressure. Ang problema lang ay walang tiwala si Bradley kay Dogen. Bagamat pangalawang lolo niya si Dogen, nang bigla silang inatake, diretso siyang pinakawalan ni Dogen. Sa ganitong klaseng kasamahan, kakaiba ang maging panatag. Sa katunayan, nakita rin ni Dogen si Bradley sa parehong paraan. Pareho silang may kanya-kanyang lihim na motibo. Bagamat magkadugo sila, tiyak na pipiliin nilang protektahan ang kanilang sarili kapag hindi talaga nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bradley, ang mga bagay na ito ay tila hindi pisikal, hindi sila maaaring patayin. Nang harangan ni Dogen ang sable at gumanti ng atake, natuklasan niya na ang mga katawan ng mga mandirigma ay walang puwersang may lalapat, at direkta silang dumaan.
Maaaring hamarang ang mga sandata, ngunit hindi maaaring saktan ang katawan. Ang mga mandirigmang ito ay sadyang immortal. Sila ay mga ganap na sandata ng digmaan. Kung hindi dahil sa katotohanang bawat isa sa kanila ay kulang sa lakas, hindi sana makakapigil hininga si Dojan. Pangalawang lolo, ang mga pag-atake nila ay maaaring makapinsala sa kaluluwa at direktang makapinsala sa aking sinaunang espiritu. Dahil sa kanyang kapabayaan, ang braso ni Bradley ay nasugatan ng isang kutsilyo, at agad siyang napasigaw sa sakit. Maaaring baliwalain ang pinsala sa kanyang braso, ngunit ang kanyang sinaunang espiritu ay nanginginig sa sakit na halos mapaluhod si Bradley. Bradley, kapit ka lang. Hindi tayo pwedeng mag-relax. Hindi tayo pwedeng maghiwalay, kung hindi ay pareho tayong mamamatay. Nanindig ang balahibo ni Dojan. Halos hindi nila ito mapigilan. Kung haharapin nila ito ng mag-isa, walang duda, tiyak na matatapos na sila. Kaya naman, ang tanging nagawa lang ni Dojan ay hikayatin si Bradley ng malakas at sikaping patayuin ito sa tabi niya ng buong lakas. Mabilis na sumang-ayon si Bradley. Kung tungkol sa kung talagang iniisip niya iyon, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Mas relax ang grupo ni Terence kumpara sa dalawang miyembro ng pamilyang Zing. Napapaligiran sila ng isang siksik na grupo ng mga martial artist, 3 patong sa loob at 3 patong sa labas. Gayunpaman, kailangan lang ni Terence na maglagay ng patong-patong na apoy sa paligid nilang tatlo, at ang mga semi-transparent na mandirigma ay hindi nang ahas na tumawid sa hangganan. Baliwala lang ang natupok ng apoy dahil marami pa ring mga halimaw sa dagat at mga esensyal na espiritu ng mga kalaban na nahuli niya gamit ang kanyang kamay na nakakabit sa kaluluwa. Magagamit niya ang mga ito para mapanatili ang apoy sa loob ng ilang taon nang walang problema. Terence, lahat ba sila ay mga mapaghiganting espiritu? Ilang brutal na pagpatay ang kailangan mong gawin para makabuo ng ganito karaming mga kaluluwang may sama ng loob. Medyo namutla ang magandang mukha ni Ramlee. Hindi siya natatakot, ngunit nang maisip niya ang posibilidad na ito, labis siyang nalungkot. Akala niya noong una ay isang kahangahangang sinaunang alchemist ang Panginoon ng monumento, ngunit ang pamamaraang ito ay hindi naiiba sa mga masasamang tagapagsaka. Kung ikukumpara sa makapangyarihang alchemy, mas binigyang pansin ni Ramlee kung disente ba o hindi ang manang nakuha niya. Masyado kang nag-iisip. Kahit na mukhang isang mapaghiganting espiritu, isa lamang itong ilusyon na nilikha ng Porma Sion. Kahit na mayroon itong kaunting kapangyarihan sa pag-atake, pareho pa rin ang nakagawian. Mas mahalaga ang pagpapatibay kaysa sa layuning pumatay. Bahagya ng umiti si Terence. Ginamit na niya ang kanyang spirit sense para maingat na suriin. Hindi siya lubos na sigurado, ngunit kahit papaano ay may nakita siyang ilang bakas ng Porma Sion sa plaza. Nang marinig ang mga salita ni Terence, mas lalong gumanda ang itsura ng mukha ni Ramlee. Dahil isa itong imaheng nilikha ng Porma Sion, natural lamang na hindi ito maaaring maging isang tunay na mapaghiganting espiritu. Hanggat ang Panginoon ng mga guho ay hindi isang taong pumatay ng mga inosente, makakaasa siya. Boss, masasaktan ba sila ng atake ko? Hindi napigilan ni Gusha na tanungin si Terence matapos makita ang napakaraming kalaban. Kung epektibo ang kanyang atake, magkakaroon siya ng magandang laban, ngunit kung sasabihin ni Terence na hindi epektibo ang kanyang atake, kailangan na niyang sumuko. Sa tingin ko hindi gagana ang mga normal na atake. Ang mga atake mo ay may kapangyarihang parang putok ng baril o kidlat. Ngumiti si Terence. Ang lakas ni Gusha ay nasa elemento ng tubig, kaya hindi ito gaanong epektibo laban sa mga mandirigmang ito. Agad na pinanghinaan ng loob si Gusha nang marinig iyon. Kung hindi epektibo ang kanyang mga pag-atake, mabubugbog lamang siya kung lalabas siya. Mahilig siyang lumaban at hindi takot mabugbog, ngunit kung hindi niya matatamaan ang kalaban, mawawala ng saysay kung lalabas lang siya para matalo. 6,147. Terence, sabi mo training ito, pero ano iyon? Tumingin si Ramlee sa dalawang miyembro ng pamilya Zing na sumisigaw sa di kalayuan at nagtanong ng may kuryosidad. Kung hindi ako nagkakamali, dapat itong gawin upang palakasin ang kalooban ng isang tao at palakasin ang sinaunang espiritu ng isang tao.
Sabi ni Terence habang inilalayo ang kanyang nagliliyab na kamalayan at hinayaan ang isang kalahating transparent na mandirigma sa bilog, hinayaan ang mandirigma na hiwain ang kanyang braso. Tulad ng inaasahan, ang pisikal na pinsala ay halos ika-20 lamang ng aktwal na pinsala. Kahit na matamaan mo ang isang mahalagang punto, hindi ito magdudulot ng nakamamatay na pinsala. Gayunpaman, ang karagdagang espiritual na pag-atake ay direktang makakaapekto sa primordial spirit. Bagamat masakit, mayroon itong epekto ng pagpapahina ng primordial spirit. Gayunpaman, kung gagawin mo ito ng masyadong maraming beses, ang iyong kaluluwa ay babagsak pa rin, lalo na sa mga kaluluwang labis na mahina. Tinamaan ni Terence ang kutsilyo ng diretso at hindi man lang nagpatinag. Kaya pa niyang gumawa ng tumpak na pagtatasa ng may kalmadong mukha. Umungol ang mandirigma at patuloy na iniwas-iwas ang kanyang espada kay Terence. Bagamat hindi gaanong kalaki ang pisikal na pinsala, hindi talaga hinayaan ni Terence na tamaan ng mandirigma ang kanyang mahahalagang bahagi. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang katawan at ginamit ang kanyang braso upang harangan ang atake, patuloy na nararanasan ang mga misteryo ng mga atake ng mandirigma. Sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ginamit ni Terence ang mga espiritual na ugat upang pinuhin ang kanyang espirito, at ang sakit ay hindi bababa sa 100 beses na mas masakit kaysa sa pinsala sa kanyang espirito ngayon. Kaya pa niya itong tiisin, ngunit ang pinsala ngayon ay hindi naiiba sa pagkamot ng Katie. Kung hindi ka takot sa sakit, pwede mong subukang masugitan ng ilang beses. Mabuti pa rin yan para sa iyong sinaunang espirito. Nakangiting lumingon si Terence kay Ramlee at mungkahi. Sa anumang kaso, pagkatapos ng paghiwa, magiging masakit lamang ito at hindi mag-iiwan ng peklat sa katawan. Hindi problema para sa cultivator na tiisin ang kaunting sakit kapalit ng pagbuti ng kanyang lakas. Gayunpaman, medyo kakaiba para sa kanya na imungkahi na saksakin ang isang magandang babae. Mabuti na lang at hindi ito ikinabahala ni Ramlee at seryoso pa itong pinag-isipan. Sige, papasukin mo siya at susubukan ko. Malaki ang tiwala ni Ramlee kay Terence, kaya hindi siya nag-atubili ng matagal at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang nagliliyab na kamalayan upang pilitin ang mandirigma na salakayin si Ramlee. Ginaya ni Ramlee si Terence at hinarangan ang dalawang espada gamit ang kanyang mga braso. Akala ni Terence ay makakaranas siya ng matinding sakit. Kahit na kaya niya itong tiisin, kahit papaano ay mauungol siya ng ilang beses. Hindi niya inaasahan na magre-relax ang mga kilay nito matapos ang bahagyang pagkunot ng noo. Isa nga itong uri ng pagsasanay. Tunay ngang mabisa ito para sa sinaunang espiritu. Maingat na dinanas ito ni Ramlee at agad na ngumiti. Ituloy mo. Ngumiti si Terence at tumango, hinayaan ang eskrimador na patuloy na umatake kay Ram. Sapat na siya para harapin ang isang eskrimador. Nagustuhan ito ni Gusha at hiniling niya kay Terence na papasukin din ang dalawang mandirigma. Nagsimula na silang maglaro. Habang nagsasaya at nagsasanay sila kasama ang mga ilusyonaryong mandirigma, ang dalawa mula sa pamilyang Zing ay nasa isang kaawa-awang kalagayan. Pakiramdam nila ay wala silang silbi dahil kumpara kina Terence at sa dalawa pa, ang kanilang espirito ay masyadong mahina. Bukod pa yan, mas mataas ang hit rate ng mga warrior dito, kaya walang training, ang tunay na torture ay, lalo na't pumunta sila rito bilang mga utusan. Natural lang na hindi sila masyadong inaalagaan ng formation. Kung hindi lang dahil kay Terence at sa iba pa, magagamit nila ang kanilang refinement fire para protektahan ang kanilang mga sarili, baka tuluyan na silang bumagsak sa loob ng maikling panahon. Pangalawang lolo, imposibleng gamitin natin ang ating alchemic fire ng walang limitasyon. Kung gagamitin natin ang ating tunay na chi ng ganito, mauubusan tayo agad. Bakit hindi na lang tayo humingi ng tulong kay Ramlee? Pakiramdam ni Bradley ay hindi na niya kayang magtiis pa. Sinabi niyang hihingi siya ng tulong kay Ramlee, ngunit ang totoo ay hinahanap niya si Terence para sa proteksyon. Gayunpaman, alang-alang sa kanyang mukha, at tubiling ibunyag ni Bradley ang katotohanan. Agad na naintindihan ni Dogen at tumango bilang pagsang-ayon. Nagpalitan silang dalawa sa paggamit ng kanilang alchemic fire para depensa at dahan-daang lumapit kay Terence.
Gayunpaman, ang nagpasuka sa kanila ng dugo ay ang pagsulong din ni Terence kasama sina Ramlee at Gusha. Mas mabilis pa ito kaysa sa kanila, dahilan para hindi lang lumiit ang distansya sa pagitan ng dalawang panig, kundi sa halip, lalong lumalayo ito. Sinadya ng walang hiyang si Terence, sinadya niya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Bradley at umungol. Kung kaya niyang patayin si Terence, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Boss, mukhang sinusubukan tayong abutan ng dalawang nakakainis na yan. Malapit na silang mamatay. Nagkakaroon ng masayang oras si Gusha at ang dalawang espada, pero may oras pa rin siya para pagmasdan ang sitwasyon sa likuran. Sa totoo lang, hindi naman sinasadya ni Terence na lumayo sa mag-asawang Zing, wala naman talaga sila sa paningin niya. Sino ba naman ang magkakaroon ng oras para magbigay pansin sa kanila? Isinama ni Terence sina Ramlee at Gusha dahil pakiramdam niya ay masyadong mahina ang epekto ng pagpino ng espiritu dito. Ayaw niyang sayangin ang masyadong maraming oras, kung talagang gusto niyang pino ang kanyang espiritu, ang isang tableta sa pagpino ng espiritu ay magiging 1,000 beses na mas epektibo. Huwag mo silang alalahanin. Kapag umalis na tayo sa liwasang ito, natural na titigil ang hanay. At sa tingin ko, hindi sila mamamatay ng ilang sandali. Kumunat ang noo ni Terence at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi masyadong nagsalita si Ramlee. Hindi niya gusto ang dalawa mula sa pamilyang Zing, at ang pagpapatulong kay Terence ay wala ng hangganan. Hindi niya maaaring paulit-ulit na hilingin kay Terence na tulungan sila. Alam na alam ni Ramlee kung paano makilala ang pagkakaiba ng malapit at malayo. Kung ikukumpara sa dalawang lalaki mula sa Peel Hall, mas malapit siya kay Terence. Pinanood ni Dojen si Terence at ang dalawa pang naglalakad palayo, at parami ng paraming matatalinong mandirigma ang nakapalibot sa kanya. Nakaramdam siya ng hinanakit sa loob, ngunit ano ang masasabi niya kung hindi tumulong si Terence? Dahil sa samahan nilang dalawa, malaking tulong na ang hindi pagtulong. Ang mga taong walang puso ay maaari na lang siyang saktan kapag nalulungkot siya. Kung mababaliktad ang sitwasyon ng magkabilang panig, sigurado si Dojen na tiyak na pupunta siya at bubugbugin ang nalulunod na aso. Ngayong siya na ang nalulunod na aso, makakalimutan na niya ang pambubugbog dito. Hindi kalakihan ang plaza, ngunit hindi rin naman maliit. Kung napapalibutan sila at hindi makagalaw, tulad ng mag-asawang Zing, ito ay magiging isang pader na hindi magagalaw. Gayunpaman, para kina Terence at sa dalawa pa, isa lamang itong lugar para maglakad-lakad sila. 7 o 8 minuto lamang ang inabot nila para makarating sa kabilang panig ng plaza mula sa gate. Isa na namang sunod-sunod na baitang. Hindi naman magkakaroon ng ganitong uri ng pagsubok sa pagkakataong ito, di ba? Nasa ika-66 na ranggo siya. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, at ang kanyang nagliliyab na apoy ay pumatay sa 3 mandirigma. Matapos makipaglaro kina Ramlee at Gusha ng napakatagal, natapos na ang kanilang misyon. Sa palagay ko ay hindi. Sa nakikita ko, isa lamang itong ordinaryong hagdanan. Ngumiti si Ramlee. Sa dulo ng plaza ay isang kahangahangang hagdanan na gawa sa jade. Mayroong kabuoang 66 na baitang. Pag-akyat, isa itong malaking bulwagan. 6,148. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganito ang gagawin ng sinaunang alchemist na iyon sa kanyang mga guho. Kahit na isa siyang emperador noon, hindi na kailangang magtayo ng palasyo. Umakyat tayo at tingnan natin. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay. Kahit na pareho pa rin ang mga hakbang noong nakaraan, wala siyang pakialam. Kayang bawasan ng vortex ang kahirapan, gaano man karaming hakbang ang mayroon siya. Sabay silang tatlo na humakbang papunta sa hagdan ng jade, at ang malinaw na mandirigma sa likuran nila ay agad na tumigil sa pagsulong. Halata na ang dulo ng hagdan ang siyang hangganan ng kanilang paggalaw. Hehe, boss, nandito na tayo. Mukhang hindi pa rin tumigil ang pormasayon sa plaza. Mapapasama na naman sa gulo ang dalawang nakakainis na yan. Parang nanunood ng palabas si Gusha. Tuwang-tuwa siyang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng dalawang miyembro ng pamilya Zing. Dumadaan lang tayo at hindi sinisira ang pormasayon, kaya normal lang na hindi tayo huminto.
Sapat na ang kanilang mga alchemic flames para protektahan ang kanilang mga sarili, kaya hindi dapat maging problema para sa kanila ang makarating dito. Hindi man lang lumingon si Terence at nagpatuloy sa paglalakad. Sinabi niya ito para kay Ramlee, kung sakaling hindi nito mabitawan ang reputasyon ng PhilHall at kailangan niyang bumalik at iligtas ang dalawa sa pamilyang Zing. Walang pakialam ang ekspresyon ni Ramlee, at hindi siya nagsalita. Nakita rin niya na ang buhay ng dalawang lalaking ito mula sa pamilyang Zing ay hindi nasa panganib. Medyo miserable ang kanilang itsura, pero ang array na ito ay pangunahing para sa pagpapagaan ng loob, kaya makakakuha pa rin sila ng ilang benepisyo sa huli. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Mga ordinaryong baitang lang ba talaga ang mga baitang na ito? Hindi na nakakagulat, boss, handa na ba ang Panginoon ng monumentong ito na buksan ito ng tuluyan para sa atin? Habang naglalakad si Gusia sa baitang, hindi niya nakalimutang tumingin sa paligid. Habang naglalakad, nahuhulog na ang loob niya sa walang katapusang mga pagsubok. Kaya naman, walang problema sa ika-66 na baitang. Sa kabaligtaran, hindi siya komportable. Huwag mong laging isipin na magulo ang mundo. Hindi ba't mabuti na ligtas na makuha ang mana at kayamanan sa mga guho? Nakakatawa itong nakita ni Terence at tinitigan si Gusia, ngunit ang pinsala ay masyadong mahina para sa lalaking ito. Hehe, boss, sa tingin ko hindi ganoon kadali iyon. Baka pagkatapos nating umakyat sa hagdan, isang malaking grupo ng mga halimaw o puppet ang lumitaw. Kapag dumating ang oras na iyon, huwag kang gumawa ng kahit ano, hayaan mo akong gumawa. Tinapik ni Gusia ang kanyang dibdib at nagsalita ng may pananabik. Hindi napigilan ni Ramlee ang matawa sa gilid. Matapos ang ilang oras na kasama si Gusia, naiintindihan na niya ang ugali nito, ngunit pakiramdam niya ay nakakatawa pa rin ang lalaking ito. Gusto mo bang maging isang Jinx? Hindi ba't nakakahiya iyon para sa mga Royal Sea Beast? Bahagyang ngumiti si Terence at tinukso si Gusia. Malinaw na nakikita ng kanyang spirit sense na walang kakaiba sa tuktok ng hagdan, ngunit masyadong malakas ang array skills ng master. Maaaring may iba pang mga pagbabago. Kahit walang pagbabago sa ika-66 na baitang, napakabilis pa rin itong umakyat. Sa ilang salita, silang tatlo ay nakatungtong na sa plataporma sa harap ng bulwagan. Ang mga materyales pa lamang na ginamit sa paggawa ng hagdan at plataporma sa harap ng palasyo ay katumbas na ng 10-10 milyong espiritual na jade. Kahit na ang sinaunang alchemist na ito ay hindi ang emperador ng panahong iyon, siguradong mayaman siya. Tumawa si Terence, ngunit hindi nakakagulat na ang mga high-level refiner ay hindi nagkulang ng pera. Pumunta tayo sa pangunahing bulwagan at tingnan natin. Walang interes si Ramlee sa halaga ng mga materyales sa pagtatayo. Ang pinakagusto niya ay ang mana ng mga sinaunang alchemist. Hindi niya nakuha ang alchemy furnace ngayon lang, pero siguradong may mas mataas na uri ng alchemy furnace dito. Malaking tulong ang isang mahusay na alchemy furnace sa kanyang tagumpay sa alchemy. Malawak ang sakop ng palasyong ito. Maaari tayong maghanap ng dahan-dahan. Hindi kailangang magmadali. Hindi kayang sakupin ng spirit sense ni Terence ang buong palasyo dahil karamihan sa mga lugar ay may mga restriction na humaharang sa spirit sense. Kung gusto niyang mahanap ang mana, kailangan niyang maghanap ng dahan-dahan at huwag makaligtaan ng kahit isang lugar. Sabay-sabay na pumasok ang tatlo sa bulwagan, ayon sa mga patakaran, dapat ay may isa pang pagsusulit dito, ngunit wala. Talagang naisip ni Terence kung tapos na ba ang pagsusulit. Wala na bang ibang balakid sa palasyong ito? Kung ganoon nga, mas ligtas at mas maginhawa sana ang maghanap ng mga bagay-bagay. Sa paglipas ng panahon, tiyak na may makikita siya. Boss, sa tingin mo ba dapat nating bantayan ang dalawang nakakainis na lalaking iyon? May impormasyon sila. Kung hindi natin sila bantayan, hindi ba tayo maaapektuhan kung maunahan nila tayo? Bihira lang maging ganito kametikuloso si Gusia. May pag-aalala nga siya. May impormasyon si Dogen tungkol sa mga guho, kaya mas malaki ang tsansa niyang makarating sa pangunahing punto kaysa kina Terence at sa iba pang naghahanap ng walang pakialam.
Wala namang pakialam si Terence kung ito ay isang elder na walang kaugnayan sa PhilHall, ngunit hindi niya maaaring hayaang makalusot ang dalawang ito mula sa pamilyang Zing. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, ngumiti si Terence. Mabuti na bantayan sila. Marahil ay makakatipid tayo ng maraming oras. Sa katunayan, kahit na mahanap nila ang pinakamahalagang mana, hindi nila ito makukuha. Sa huli, sila lang ang manggenguna sa daan para sa atin. Tama. Nang dumaan sila sa maliwanag na pinto, galing lang sila sa maliit na pinto. Sa katunayan, nakatadhana na hindi nila makukuha ang mana. Maaaring dahil ito sa 18 baitang. Hindi ko alam kung anong paraan sila umaakyat. Tumango si Ramlee at mabilis na gumawa ng sarili niyang mga haka-haka. Nakakatakot ang pagsubok sa 18 hakbang. Kahit si Ramlee ay muntik ng mabaygo. Tanging si Terence, isang practitioner na may malakas na atake sa pandaman ng espiritu, ang makakatulong sa iba. Alam na alam ni Dogen at Bradley kung gaano kalakas ang kanilang mga primordial spirit. Hindi pa kasama rito na wala silang makapangyarihang Divine Sense attack skill tulad ng Divine Sense Vortex. Kahit na mayroon sila, imposibleng gamitin nila ito gamit ang kanilang mahinang primordial spirit strength. Matatagalan pa bago sila makaakyat. Halongkatin muna natin ang main hall at ang mga side hall. Pag-uusapan natin yan pagkatapos nilang makaakyat. Nakapagdesisyon na si Terence at sinimulang halongkatin ang buong hall. Ang kanyang banal na pandama ay nakatutok na kay Bradley at sa iba pa, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanilang mga bakas. Wala siyang anumang psikolohikal na pasanin kung aagawin niya ang dalawang lalaking ito na kumakalaban sa kanya, lalo na kung hihilingin niya sa kanila na manguna sa daan. May ilang mahahalagang bagay sa bulwagan, ngunit wala itong kinalaman sa alchemy. Sa pinakamarami, maaari itong gamitin bilang kapalit ng malaking halaga ng espiritual na jade. Gayunpaman, para kina Terence at Ramlee, ang mga spiritual jade ang pinakamawalang silbi. Kung kailangan nila ito, maaari lang silang gumawa ng ilang kaldero ng mga elixir at makakuha ng maraming spiritual jade. Hindi na kailangang sumugal dito. Ang panlabas na anyo ng mga guho ay sapilitang nabuksan. Biglang iniangat ni Terence ang kanyang ulo at gulat na sinabi. Nasakop na ng kanyang espiritu ang buong palasyo. Bagamat maraming lugar ang nahaharangan ng mga paghihigpit, malinaw niyang nababantayan ang mga panlabas na hangganan. 6,149. Karaniwan, gamit ang array na daw na ginagamit ng Panginoon ng monumento, ang array na inayos niya sa kagubatan ng Lofeng ay halos imposibleng matuklasan ng iba. Kahit na makahanap sila ng ilang mga palatandaan, hindi nila masisira ang array at makapasok ng pilit. Boss, anong nangyari? Inangat ni Gusha ang kanyang ulo mula sa likod ng mesa at nagtanong ng may kuryosidad. May Samire sa Pormasayon mula sa labas at pumasok. Nandito ka para samahan kami. Malamig na tumawa si Terence. Napagtanto niya na ang mga taong Samire sa Pormasayon ay hindi ginawa ito ng mag-isa, kundi gamit ang isang bagay na minsan lang gamitin. Awang sa kalawakan. Kung ang bagay na ito ay ilalagay sa subasta, maaari itong ibenta sa halagang hindi bababa sa 10 milyong piraso ng espiritual na jade. Ang pinakamahalagang tungkulin nito ay ang basagin ang espasyo at pilit na buksan ang isang daanan para madaanan ng mga tao. Hanggat walang kumokontrol sa hanay, kahit na nasa tuktok ito ng level 9, maaaring sapilitang buksan ang daanan na naghahati ng kalawakan. Gayunpaman, ang premisa ay dapat natumpak ang lokasyon, dahil ang distansya ng daanan na naghahati ng kalawakan ay hindi masyadong mahaba. Kung hindi tumpak ang lokasyon, sayang ang pagdaan sa gilid ng hanay. Halata na tumpak ang posisyon sa pagkakataong ito. Ang mga taong gumamit ng space splitting channel ay talagang mapagbigay. Isang minsanang prop na may mahigit 10 milyong spiritual jade ang naubos ng ganoon lang. Inisip niya kung ano ang pinagmulan. Gusha, dito ka lang at protektahan si Ram. Pupunta muna ako roon at titingnan ko. Casual na sabi ni Terence habang ikinakampay niya ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed at lumipad palayo ng walang anumang ingay. Ang teknik ng paggalaw ng kidlat ay palaging magbubunga ng mga arco ng kidlat na nagpapahirap sa pagtatago ng mga bakas ng isang tao.
Sa kabilang banda, ang mga pakpak na parang ghost speed ay walang ganoong problema. Hanggat gusto ni Terence, kaya niyang itago ang kanyang mga bakas. Sa isang iglap, lumitaw si Terence sa isang tagong sulok malapit sa lagusan, ibinaba ang kanyang mga pakpak at nagtago. Sa sandaling ito, 7 lalaki at babae ang sunod-sunod na lumabas sa pasilyo. Pagkatapos, ang pasukan ng pasilyo ay nagsara at naglaho. Mula sa aura sa kanilang mga katawan, hindi sila mahina. Ang nakatayo sa gitna ay isang binata na mukhang nasa edad 20. Hindi siya gwapo, pero malakas ang aura niya. Nakatali ang buhok niya sa likod ng ulo, at 2 hibla ng buhok ang nakalaylay sa noo niya, bahagyang natatakpan ang matatalim niyang mata. Palaging nakataas ang sulok ng bibig niya, dala ang isang mahinang ngiti na parang may masamang epekto. Bagamat hindi ang lakas niya ang pinakamataas sa 7, sinasabi sa kanya ng likas na ugali ni Terence na siya ang pinuno ng 7. Hindi siya masyadong malakas noong mga unang yugto ng pagkakatatag ng kanyang sekta, ngunit tiyak na isa siyang malupit na pinuno sa Timog Kontinente. Hindi pa siya naririnig ni Terence noon. Marahil ay isa siyang guro mula sa ibang lugar. Bukod sa binata na ito, mayroon ding 4 na lalaki at 2 babae. Iba-iba ang kanilang edad, at pareho ang kanilang lakas. Ang pinakamalakas ay nasa tuktok ng huling yugto ng pagbukas ng bundok, at ang pinakamahina ay nasa tuktok ng huling yugto ng misteryosong pag-akyat. Sa 7, 3 lamang ang nasa yugto ng pagbukas ng bundok, at ang natitirang 4 ay nasa misteryosong yugto ng pag-akyat. Sa usapin ng lakas, sila ay lubos na makapangyarihan at kayang magtatag ng isang sekta sa Timog Kontinente. Pero wala talagang pakialam si Terence sa kanila. Kaya niyang talunin ang kahit sinong nasa ilalim ng antas ng mundo, at hindi mahalaga sa kanya ang bilang ng mga tao. Ang mga pag-atake ng grupo ang isa sa mga pinakamahusay niyang galaw. Boss Ma, ang galing mo talaga. Natagpuan mo na nga ang mga guho. Tumawa ang isa pang eksperto sa paghahati ng bundok sa 7 habang sumusulyap sa palasyo, pagkatapos ay ikinuyom ang kanyang mga kamay sa binata na nasa gitna. Swerte rin. Hindi ko alam kung anong nangyari rito at naging sanhi ng napakalaking pagbabago-bago. Kung hindi dahil doon, hindi sana natin mahahanap ang eksaktong lokasyon para pumasok. Mapagkumbabang sabi ni Boss Ma, ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang kaunting pagmamalaki. Boss Ma, masyado kang mapagpakumbaba. Ikaw lang ang nakakaramdam ng mga pagbabago sa loob. Wala ni isa sa amin ang makakaramdam nito. Kaya ikaw ang boss. Kung wala ka, walang saysay na magpagala-gala pa tayo rito ng ilang taon. Ngumiti at pumuri ang isa pang babae. Ang makapasok sa mga guho na ito ay nangangahulugan na lahat ay kikita ng malaki. Sa masayang kalagayan, tama lang na mambola. Sige, tapusin na natin ang mga formalidad. Hindi tayo malulugi kung susunod tayo sa akin, Weldon Ma. Ang sinaunang monumentong ito ay maayos na napreserba. Lalo na ang mga kayamanang nakatago sa loob, kahit give-in pa natin ang palasyong ito at ibenta ito, kikita pa rin tayo ng malaking pera. Masaya si Weldon Ma. Ikinumpas niya ang kanyang kamay upang senadoryosan ang iba na sumunod sa kanya at simulan ang paghahanap ng kayamanan. Tama si Boss Maria. Bakit hindi na lang natin simulan ang paggiba nito? Mahahanap natin ang mga nakatagong bagay habang binabaklas ang mga ito, at pagkatapos ay pipiliin ang mga mahahalaga at buo na materyales na ilalabas. Parang pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Ngumisi ang isang lalaking may peklat sa noo. Silang 7 ay mga taong dalubhasa sa paghahanap ng mga guho at kayamanan. Sa sekular na mundo, maituturing silang mga magnanakaw ng libingan. Sa mundo ng mga magsasaka, walang tinatawag na mga magnanakaw ng libingan, kaya halos hindi sila matatawag na mga explorador. Estilo nila ang pagwawalis ng lahat ng mahahalagang bagay na nakita nila, kaya nang sabihin ito ng lalaking may pilat ng kutsilyo, inakala ng lahat na normal lang iyon. Ngumiti ng masama si Weldon Ma at ikinumpas ang kanyang kamay, huwag kang mag-alala, hanapin muna natin ang pinakamahalagang bagay. Gaano kahalaga ang mga kayamanan ng taong kayang magtayo ng ganito karangyang palasyo?
Ang marahas na pagbabago bagong naramdaman natin noon ay maaaring sanhi ng hindi inaasahang pangyayari, kaya kailangan nating walisin ang lahat ng magagandang bagay sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang gulo. Tama si Boss Maria. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras at kumilos na tayo ng mabilis. Bumukas ang bibig ng lalaking nasa unang yugto ng pagkahati ng bundok para sumang-ayon, kaya tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Mabilis na lumipad papasok sa palasyo ang grupo ng 7 tao. Si Terence, na nagtatago sa dilim, ay hinawakan ang kanyang baba at nag-isip. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paalisin muna ang 7 lalaking ito. Nakapasok sila dahil naramdaman nila ang mga pagbabago bago nang lumitaw ang palasyo. Hindi nararamdaman ng mga normal na tao ang mga pagbabago bagong ito sa labas ng mundo, ngunit nararamdaman ito ni Weldon Ma. Kung wala siyang kayamanan, tiyak na mayroon siyang espesyal na kakayahan. Maraming pagsubok ang ating pinagdaanan para makapasok sa mga guho na ito. Gusto ng mga taong ito na umani ng hindi naghahasik at makibahagi rito. Talagang hindi iyon matitiis. Gayunpaman, sa tulong nila, dapat ay mas mabilis ang pagkolekta ng mga bagay. Bakit hindi muna natin sila hayaang tulungan tayong kolektahin ang mga bagay at pagkatapos ay bumalik para kunin ang mga ito kapag umalis na tayo? Bulong ni Terence sa sarili habang umiiling, iniisip na hindi naman masamang ideya iyon. Kung siya at sina Ram, Yilan, at Gusha ay maghahanap ng mag-isa, kakailanganin nilang gumugol ng maraming oras at lakas, at maaaring hindi nila mahanap ang lahat ng magagandang bagay. Gayunpaman, sina Weldon Ma at ang 7 pa ay mga propesyonal. Ang pagpasok sa mga guho ay parang isang grupo ng mga balang na lumilipad sa ibabaw ng isang bukid. Walang mabuting bagay ang makakatakas sa kanilang mga mata. Maghihintay muna siya hanggang sa makaipon sila ng sapat bago sila kunin, makakatipid ito ng oras at lakas. Dahil dyan, hindi nagmamadali si Terence na harapin sila. Tumalikod siya at bumalik sa bulwagan para salubungin sina Ramli at ang iba pa. 6,150. Boss, ano ang pinagmulan ng 7 lalaking iyon? Tanong ni Gusha kay Terence pagkabalik niya. Nakita niya si Weldon Ma at ang iba pa gamit ang kanyang espiritu. Pareho silang nasa parehong antas, ngunit ang espiritu ni Gusha ay mas malakas kaysa sa mga Sky-class Island Masters. Hindi nila siya matukoy kahit na gamitin niya ang kanyang espiritu upang obserbahan sila. Sila ang mga kulis natin. Nakita nila na masyadong mabagal tayo sa pagkolekta ng mga bagay-bagay, kaya pumunta sila para tulungan tayong mangolekta ng mga kayamanan. Babalik tayo at kukunin ang mga iyon mamaya. Bahagyang ngumiti si Terence habang masayang sumasagot. Lumiwanag ang mga mata ni Gusha. Mabilis niyang tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, Boss, iwan mo na lang sa akin ang maliit na bagay na ito. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Dahil masigasig ka, iiwan ko na sa iyo. Alam ni Terence na naghahanap ng pagkakataon ang lalaking ito para lumaban, pero hindi mahalaga iyon. Ang pinakamalakas sa 7 ay ang Peak Late Mountain Split lamang. Dahil sa lakas ni Gusha, madali silang makalaban. Maraming salamat, boss. Ngumisi si Gusha at nagsimulang kuskusin ang kanyang mga kamay sa pag-asang makalapit agad para harapin ang 7 kasamahan. Si Weldon Ma, na naghahanap ng mga kayamanan sa likuran ng palasyo kasama ang kanyang mga tauhan, ay biglang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang likod. Hindi niya mahanap ang tiyak na dahilan, kaya tanging bulong na lamang niya sa kanyang sarili at bumis. Mas marahas ang mga lalaking ito kapag naghahanap ng mga bagay, at saan man sila magpunta, nalalabag ang mga paghihigpit sa spirit sense. Sa ganitong paraan, mas mababantayan sila ng spirit sense ni Terence. Ang kakaiba lang ay walang anumang pandepensa ang palasyo, walang nakaharang ang 7. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit. Dahil ba talaga sa napakaraming pagsubok noon, kaya ang mga guho ang pinakaligtas? Hindi dapat ganoon ang kaso. Napakalakas ng hanay ng mga sundalo ng Panginoon ng monumento, mas makabubuting magtayo ng ilang hanay para ipagtanggol ang sarili laban sa isang explorer kaysa sa hindi man lang magtanggol, hindi ba? Kahit hindi nila gamitin ang hanay, ang pag-iwan ng ilang puppet na kapantay ng gininto ang buhok na unggoy ay tiyak na magdudulot ng matinding paghihirap kina Weldon Ma at sa iba pa.
Terence, sa tingin mo rin ay kakaiba, di ba? Siguro hindi ang palasyong ito ang tunay na relikya. Biglang humarap si Ramlee kay Terence at sinabi. Ang konklusyong ito ay biglang nagpaisip kay Terence. Tama iyan. Maaaring hindi talaga isang relikya ang palasyong ito, bagaman tiyak na maraming kayamanan dito. Umangat ang mga labi ni Terence, may ngiti ng pag-unawa sa kanyang mukha. Sa tingin mo rin ba? Baka sa mukha ni Ramlee ang tuwang-tuwa siya na makakausap na niya si Terence. Pinaisip kami ng Panginoon ng monumento na napunta na kami sa totoong monumento, at pagkatapos ay nag-ayos lamang ng pagsasanay sa plaza, at ang buong palasyo ay nasa isang walang depensang estado. Ano ang layunin nito? Ito ay para mawala ang aking pagbabantay at maligaw sa maraming kayamanan, para hindi mahalaga kung hindi ko mahanap ang tunay na mana sa huli. Ito ay isang pagsubok sa aming mga puso. Sinasabing walang pagsubok, ngunit ang buong palasyo ay isang pagsubok. Hindi napigilan ni Terence ang mapabulalas, malinaw na pinahahalagahan ng sinaunang alchemist na ito ang kanyang pamana. Bagamat iniwan niya ang mga guho upang makahanap ng tagapagmana, nagsagawa siya ng mga mapanlikhang pagsubok upang subukan ang ugali, kagustuhan, at kakayahan ng tagapagmana. Kung hindi siya makapasa sa alinman sa mga segment, mawawalan siya ng pagkakataong makuha ang tunay na mana. Mas gugustuhin pa niyang pumasok sa mana at magpatuloy sa pagtulog kaysa hayaan na lang na may kumuha nito. Tama. Lalo ko siyang hinahangaan. Isang karangalan para sa amin na matanggap ang mana ng isang taong tulad niya. Lubos nang nakumbinsi si Ramlee sa sinaunang alchemist na iyon. Ang makayanan ng sunod-sunod na pagsubok at maipadama sa tagapagmana ang paggalang sa kanya bago pa man matanggap ang mana, halata na ang kakayahan ng taong ito. Sandali na tumigil si Ramlee bago nagpatuloy. Terence, sa tingin mo ba ay basta na lang makukuha ng mga taong iyon ang mga bagay na kinuha nila? Kung tayo yan, syempre pwede natin itong dalhin, pero kung sila yan, natatakot akong wala silang madala kahit isang gamit. Natatawang sabi ni Terence. Paanong ang isang lalaking kasing metikuloso niya ay hindi makapaghanda ng kahit ano para sa pagkawasak na ito? Bakit kinailangang dumating ang mga tagapagmana mula sa plataporma sa dagat at tanggapin ang mga pagsubok ng tuluyan? Malamang para sa huling pormasayon upang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Maaaring magmukhang walang depensa ang palasyo, ngunit nahulaan ni Terence na kapag gusto nang umalis nina Weldon Ma at ng iba pa, maa-activate ang nakatagong pormasayon. Maliban na lang kung si Terence at ang dalawa pa ay kikilalanin bilang mga tagapagmana, lahat ng iba pa ay mapapasailalim sa listahan ng mga aatake. Kahit ang dalawa mula sa pamilyang Zing ay gagawin din ang pareho kung kukuha sila ng isang bagay na hindi dapat sa kanila. Tutal, mga katulong naman sila. Ayos lang kung kukuha sila ng ilang hindi mahahalagang kayamanan, ngunit para silang naghahangad ng kamatayan kung kukuha sila ng isang bagay na lampas sa kanilang awtoridad. Sa tingin ko rin. Kung ganoon, ililigtas talaga natin sila sa pamamagitan ng pag-agaw ng mga gamit nila. Sa kabilang banda, hindi magalang si Ramlee. Ang kakaibang batang babaeng ito ay may gusto kay Rob, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito naranasan, at itinago niya ito ng maayos. Ngayong mayroon na siyang makatwirang dahilan, nagliliwanag na ang kanyang mukha. Natawa si Terence sa sarili. Ayos lang kung gusto ni Ramlee na Rob si Dogen at ang iba pa dahil mahina sila, pero si Weldon Ma at ang iba pa ay medyo malakas. Kahit ang pinakamahina ay nasa tugatog ng huling yugto ng misteryosong pag-akyat. Imposible para kay Ramlee na Rob sila. Sa pinakamarami, ang magagawa niya lang ay sumunod kay Terence at magsaya. Sabi mo, lahat ng nasa palasyo ay ninakaw na. Ibig sabihin ba noon ay tuluyan nang nawala ang tunay na pagkakataong manahin ang pamana? Biglang naisip ni Terence ang problemang ito at mabilis itong ibinahagi kay Ramlee. Batay sa kanyang mga naunang haka-haka, ang buong palasyo ay isang pagsubok. Kung kukunin ang lahat ng kayamanan, malamang na mawawala sa kanya ang pagkakataong magmana. Dahil sa likas na katangian ng amo ng monumento, malamang na kukunin niya ang mga kayamanan sa palasyo bilang kabayaran sa paglilitis. Tutal, hindi madaling makarating sa hakbang na ito. Kung hindi niya makukuha ang tunay na mana, makatuwiran na kumuha ng ilang kayamanan.
Katulad lang ito ng mga nakaraang pagsubok sa alchemy. Kung hindi ka magtatagumpay, kukunin mo ang alchemy furnace. Kung magtatagumpay ka, hindi ka bibigyan ng alchemy furnace o mga tableta. Bibigyan ka lamang ng pagkakataong ipagpatuloy ang mga pagsubok. Ganoon din ngayon. Ang mga kayamanan sa palasyo ang siyang pagsubok. Kung mabaygo ka, kukunin ang mga kayamanan bilang kabayaran. Kung magtatagumpay ka, babawiin ang lahat ng kayamanan. Ang makukuha mo ay ang pagkakataon para sa susunod na pagsubok. Pinag-isipan ito ni Ramlee at naunawaan ang ibig sabihin ni Terence. Nagbago ang kanyang mukha. Malamang na malamang ang sinabi mo. Mukhang kailangan natin silang pigilan agad. Kung hindi, hindi mahuhulaan ang mga kahihinatnan. Hindi madaling makarating sa puntong ito. Sayang naman kung sisirain nila ito. Nakaramdam na ng paghanga si Ramlee sa may-ari ng monumento, kaya sabik na siyang makuha ang kanyang mana. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.